Ngayong gabi sa reaksyon, nanguna sa pinakabagong presidential survey ng Social Weather Station so SWS si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Sa rating na 38%, halos doble ang inilamang ni Digong kina Vice President Jejo Marbinay at Senator Grace Poe na nakakuha ng tig 21%. Malaking talon ito para sa ratings ng alkalde na noong Setyembre lamang ay nasa ika-4 na pwesto. Kasabay nito, ibinasura na ng COMELEC 2nd Division ang petisyong ideklarang nuisance candidate si Martin Dino na siyang pinalitan ni Duterte sa ticket ng PDP laban. Ano nga ba ang sinasabi ng mga numero sa pinakabagong survey ng SWS? Yan ang tatalakayin natin kasama ang political analyst mula sa De La Salle University na si Professor Antonio Contreras. Magandang gabi sa iyo, Professor Contreras. Welcome again to Reaction. Magandang gabi, Lucy. Paano ipapaliwanag itong nangyayaring pagtaas ng rating ni Digong, no? Gayong alam naman ng lahat na siya ay may issue sa human rights, may pagka-vigilante siya, alam ng lahat na nagmumura siya, although nung nangyari yata yung survey ay hindi pa niya minumura ang Pope noon, no? Pero alam ng lahat na may ganyan siyang ugali. Why is he so popular? I think people are just frustrated. Yung popularidad ni Digong, yun ay dahil ang mga tao naghahanap na ng kakaiba. Nagsawa na ang tao sa pare-pareho kung ano yung tradisyonal. Trapo man o hindi, pero mukhang hindi nasusolusyonan ng problema ng bayan. At andyan din yung pangamba tungkol sa kriminalidad, pangamba sa kasiguruhan, yung malaman mo yung problema ng droga sa napakaraming bayan dito sa bansa. So, nagpapatong-patong yan. Frustration. Pero hindi naman popular si Digong. Like, let's just say, an election ago, 3 years ago. No. Hindi naman siya ganun. Hindi siya mahal ng mga taga-Metro Manila. Wala siya naman sa hinagip ng mga taga-Metro Manila. Pero ngayon, and recently, no, parang bigla talagang, wow, phenomenal yung rise. Kasi, Lucy, kapag eleksyon, titingnan mo yung pag-movement ng numbers, doon din sa iba. Ikumpara mo eh. Si Digong kasi, unang-una, kung produkto, kakaibang produkto siya. Nandun na yung mahilig siya magmura, talagang, kumbaga sa iconoclast. Hindi mo siya mailagay sa kahon. At the same time, yung mga kalaban niya, may mga problema. Si Jojo Binay, may mga aligasyon ng korupsyon. Si Grace Poe, may disqualification case. Si Mar, hindi makarelate sa tao, elitista. At si Miriam, allegedly daw, di umano may sakit. Cancer. So, pag ganyan ang iyong makikita, at the same time, meron naman tayong incumbent na maraming problema, hindi naman masolusyonan. Ang tao maghahanap. And Digong is there. Digong is providing an option. Isang tao na maaring hindi perpekto, pero siguro ang sinasabi ng mga iba, tingnan naman natin kung okay ito. And in the first place, parang exciting ang kanyang mga pinagsasabi. Imagine, look, mataas siya sa ABC crowd. Alalahan mo, ABC crowd is the upper class. And yet, 62% ang nakuha niyang boto sa ABC crowd. Anong ibig sabihin nun? Even yung mga elite ng bansang ito na-excite sa kanya. So, hindi lang masa ang hindi lang sumusunod, masa. Across classes, ABC siyang number 1, D siyang number 1, E siyang number 1. So, anong ibig sabihin nito? Talagang, naka-strike siya ng raw nerve. Sa mga tao. Saan kaya sila nagre-react, yung mga botante, no? Saan sila nagre-react? Dito lang sa nakaraang administrasyon or sa politika in general sa bansa? Ano ba yan? Dahil ba yan sa traffic? Kasi napuno na tayo dahil grabe yung traffic, napuno na tayo dahil sa MRT. Ganun ba lang yan? Alam mo, sa knee-jerk reaction? Galit sa sistema. Sistema ng politika, sistema ng liderato. At nagkataon na ito namang susunod na eleksyon, makikita natin yung ano ba yung mga pagpipilian mo, puro may mga problema. So, ang tao maghahanap ngayon kung ano yung bago, ano yung kakaiba. At andyan si Duterte. Isang boto na sa tingin ko is a protest vote, it's a tantrum vote also. Boto ng pagmamaktol ng bayan. Maganda yun, tantrum vote. Kasi ang sabi ng iba, parang hindi na nag-iisip ang tao eh. Kasi sa ordinaryong sitwasyon, paano
may boboto ng isang karakter na ganito, minumura pa. Exactly, no? Pero, hindi naman, pero nagmamaktol hindi naman light or di ba magaang na issue ang mga pinupukol nga sa kanya. Halimbawa, yun na lang pagmumura niya sa Santo Papa. Sa tingin mo ba, although wala pa, yung survey yata nangyari before the cursing of the Pope, no? Pero sa tingin mo ba magkaka-epekto yan? Actually, ang tanong doon, paano ba niya in-address? Kasi master stroke yung ginawa niya na humingi siya ng pamahiling sa arsobispo. Bakit sa tingin mo yung ginawa niya? Sa tingin ko, gusto yun ng tao. Nabawi niya? Sa tingin mo? Was he able to redeem himself? I don't know what the numbers will be. But for me, I see it as a good move na itong taong ito pwede palang magpakumbaba. Kumpara mo naman sa current president at iba pang mga leaders na hindi marunong magpakumbaba. Marunong tanggapin ng pagkakamali. Imagine, sabi niya, from now on, bawat mura niya ay magbabayad siya ng 1,000. Diba? So, nakukyutan ng mga tao doon. So, they find it charming, he is both a hard person, but at the same time, a soft one. You know, it's a softie. Yeah, it's a very difficult, tapos tingnan mo na lang yung although maraming taong na iskandalo doon na pinasakay, yung babae na niyakap niya, yung iba naman nakyutan doon. Di ba? Yung mga macho. Anong sinasabi niyan tungkol sa atin, sa mga botante? Anong sinasabi? Sinasabi ko nga, Luchi, nagsawa ang mga tao na naghahanap na ng bagong naratibo, ng bagong salaysay. Kahit na may mga ganyang bahid ng, sabihin na natin, human rights, hindi natin sinasabing totoo, pero yan ang mga kilala siya doon, di ba? Ngayon nga, ngayong eleksyon na to, ang tanong na dito, anong klaseng laso ng gusto mong inumin? Sa tingin ko, puro yan may mga kanya-kanya. Yung isa, di umano'y kurap. Yung isa, hindi naman Pilipino daw at saka kulang sa sa residency. Yung kulang sa karanasan. Yung isa naman parang napaka-elite. Yung isa may sakit. So, mamimili ka. So, dito si Duterte, yung kanyang pagiging makulay, paano niya binibenta ang sarili niya, nagre-resonate sa mga taong sawan-sawa na sa traditional na politika. Sawan-sawa na sa failures. Sawan-sawa na sa krimen. Sawan-sawa na sa drugs. So, gusto nilang mag-try ng iba. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.